Hello, this is Inday Janel, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. Isasama ko kayo ngayon, pupunta kami doon sa Antalya Expo. Isa po itong theme park, nature theme park dito sa Antalya. Kaya lang, naging ghost town na ito kasi napabayaan na 3 years ago. Hindi ko alam anong dahilan, na bankrupt ba ito, sa gobyerno ba ito, sa private ba ito ang nangyari. So, bibisitahin namin siya kasama namin ng bata. Kasi parang naubos na namin maglakad dito sa Antalya, dala-dala ang aming mga alaga, kaya pupunta kami sa Forsaken Land. Forsaken Land kunyari. Doon sa may ghost town. Tingnan natin kung may mga tao ba doon at ano ang hitsura ng Antalya Expo. Mula sa aming bahay, papunta sa train station ay nag-bus kami ng 30 minutes. So ito, nandito na kami sa train station at sasakay na kami. Ang mga bata po dito ay walang bayad, ang mga matanda lamang. So ang bayad po dito ay 20 lira. Saan dako ka man pumunta. After 1 hour, pag lumipat ka ng bus, 7 lira ang charge nila. Pero ito, ayan, wala pong bayad. Kung lilipat ka ng ibang train station or train, may bayad po kahit na 1 hour lamang. O ayan po, dito na po kami sa Tesla. Pumunta po kami dun sa Expo. So ilang durak po, mga 8 na bus station pa ang dadaanan namin. Mag-10 taon na ako dito sa Turkey, pero first time lang ako sakay ng train papuntang Expo. O, diba? Nagkakatuloy kasi Asia. Kasi daw gusto lang daw nila magsakay-sakay ng train. O di magsakay tayo ng train, ang bayad ay 20 lang naman, 20 lira. Katumbas ng 30 pesos sa Pilipinas. Malayo ito mula sa amin. Kaya nag-bus muna kami papunta dun sa train station. Kasi kakaunti lang ang sumasakay sa train, kaya ito kami. Ayan, ginawa nilang palaruan ang train in tawon ng dalawang bata. Pero okay lang din kasi nag-e-enjoy sila dito sa train. Kasi first time ni Asia sumakay din at first time ko rin sumakay ng train na papuntang Expo. Ang sinasakyan namin, train din pero papuntang Barsa. So, very nice, diba? Ang mga tao ay bumababa na dito. Ang mga matanda lang ang may bayad, ang mga bata ay walang bayad. Kahit sa ang destination mo, pareho lang ang presyo, 20 lira. So, ayan po ang driver ng train. O, malapit-lapitan po kami kaunti. Para kami ang may-ari ng train kasi walang pasahero, kami na lang natira. Pwede nga magbalay-balay din eh. So, dito na malapit na kami sa ending ng train station. So, mga ilang minuto na lang ay bababa na kami at dahil ninag na namin ang Expo Tower. So, dyan kami bababa. Kayong... I don't wanna run. You're doing dress man. Yes. We go down now. Hadi, let's go girls. Bella, come. Look me. Alo, burası Dubai. Burası Dubai, başka bir ülke. Dahil naglakad kami ng mga 10 minutes. So, ayan. Nagtaka ako sa mga puno na ito. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay puno ng duldul. Ang ginagawang unan. So, dito kami sa pumasok na kami una. Pumunta muna kami sa Botanical Garden. So, nakikita mo yung mga tropical na flowers dito. May saging pa at mga tanim na galing sa mga tropical country. Katulad ng Pilipinas. So, makikita mo dito, mga ganyan. O, inaalagaan talaga nila ito ang mga tropical flowers, mga pitogo, mga badyang, mga saging, mga ayan. Makikita niyo? Yan, makikita mo yan lahat sa Pilipinas. Tapos yung gumagapang na yan ay ganyan din. Sa Pilipinas, marami yan. From tropical country. Tropical Biervat. What? What happened? There is what? Koi fish. Yeah. Yeah, you go, yeah. She's... Look, kocaman bir koy. So, dito nakikita mo, ayan, puno ng saging, may bunga, may mga ano ba yan? Balagon. O, ayan, pwede lang kulang dito unggoy. May mga koy din sila na isda dyan sa ilalim ng pond na yan. So, natutuwa talaga ako kasi ang saging natin sa ilalim pa talaga ng ano na ito. Ginawang parang dome o si bonggaceous ang mga tropical na mga halaman. So, dahil sa mabaho dito sa loob, amoy utot at amoy mga kung ano-ano na, amoy, kasi sarado ito siya. Amoy fertilizer, amoy lupa. Hindi ko na maintindihan ang amoy. Ayan, nalalabas na tayo dahil nasusuka na ako.
Oh, merhaba arkadaşlar. May saging dito. Ayan oh. Aha, aha. Aha, aha, aha. Aha. Okay, mga kababayan ko. Maraming saging dito. Ayan, ayan. Ayan. May saging, maraming saging. Nakita na naman kaming bell doon, kaya gibungbong na naman ni Asya ang bell na iyon. Make it bomba, Bella. How do you make it kami faster? sa village dito sa Taiwan, kaya nakakita kami ng bumba. Hindi natin kung may laman o wala, kaya binumba ko sa mga bata kung may tubig ba talaga ito, wala, or decoration lamang siya. Ay, ayun, may lumabas pong tubig, kaya natutuwa naman silang magbumba-bumba. Jetmatic, kaya ibig sabihin pala ang bomba at jetmatic ay nakuha natin sa bansang Taiwan. Kasi dito ito sa Taiwanese village, dito sa Expo Antalya, ang bomba na ito. So, ayan, naalala ko tuloy yung bomba nung maliit ako. Ganito yung bomba namin, ang brand niya ay Jetmatic. Yeah, like that. Like Bella. Eke Bella. Go, go. I'm being wet. It's, no, don't slowly. Nakikita ninyo may bomba talaga at may tubig. May tubig pa talaga dito sa Expo na natural water. Tinikman ko yung lasa ng tubig, ay talagang pwedeng mainom. So ito ang Taiwanese village sa Taiwan dito sa Antalya Expo. So nag-enjoy kami dito sa pagbumba-bumba kasi sobrang init. Kailangan namin ng tubig. So pupunta naman tayo sa Chinese garden. So, dito sa Chinese garden, ayan po, nakikita ninyo yung Chinese temple. So, papasok tayo dyan. Meron isang nagtatrabaho dyan, isang babae, at ina-explain niya ang lugar na ito. So, maraming bumibisita dito sa Chinese village na ito. So, ito, bibisitahin natin. Yeah, you ang can come Chinese inside. village dito. O, ayan, nakikita yung mga upuan, na mayroon pa silang lantern at mga decorative places dito sa Chinese village. Recep Tayyip Erdogan, ma? Sabi niya, bakit nandito daw yung president ng Turkey, si Recep Recep Tayyip Erdogan, napunta Erdogan ng order? China. Siyempre, nung pag-opening nitong Even Antalya Recep Expo, ay Tayyip dumating Erdogan. silang mag-asawa, ang presidente ng Turkey. So, nag-enjoy ako kakatingin dito sa mga lantern na ito. Ayan talaga ako sa lugar na ito na na-abandon. Sana mabubuksan. Sana ito, napakalaki itong theme park dito sa Antalya. Sana lagyan nila ng hotel na ang mga tao ay pwede magstay. So, napakaganda talaga. Kasi lumabas na yung Land of Legends dito. So, ito parang hindi na masyado binibisita ng tao. So, nakahanap na din kami ng sasakyan sa wakas na mag-ikot sa amin dito. So, inikot-ikot kami dito ng driver. Kaya nakita namin ng napakalaki talaga ang lugar na ito. Ewan ko ilang kilometro itong miles na napakalaki. So, every place may CR. Napakaganda ang lugar na ito. Nung punitahan namin ito kasama yung nanay ko at saka yung anak ko na nagpunta sa bagong panganak pa ako. No? Ang dami-daming tao dito. Sa gabi may show dito. Talagang puno ito ng mga turista at mga locals na Turkish na nagbibisita sa lugar na ito. Kaya tingnan mo, parang sayang na sayang ako sa lugar na ito na na-abandon nila. So, kahit paano naman, mini-maintain para nila. So, dito may dino park para po sa mga bata. May play park din dito. So, napakaganda ng lugar na ito. Parang Universal Studio ito dito sa Turkey. Ang problema nga lang, bakit hindi ito na-maintain at hindi ito inaalaga ang mabuti ng gobyerno. Kasi ang pagkakaalam ko ito, half sa government, half private ito. So, anong nangyari, ay hindi ko alam kung ano ang nangyari. So, ito, may mga tao-tao din pala dito naglalaro sa kids park banda. So, dito may napakalaking pan. Naalala ko dito nang lumalakad kami dito, may nagbo-boating yan dito. Nagkakano sila dyan. O, ang ganda-ganda talaga ng lugar na ito. So, punong-puno ito ng tao dahil napakalaki ang lugar na ito. Magsasara ito ng 5:30. Ang last ikot ng maliit na kadi na ito ay nakasakay kami. So, kahit papaano nakikita namin ang the Antalya Expo Center. So, kahit papaano hindi naman siya masyadong marumi. May mga namatay lang nga yung mga tanim. So, na nag-dry. Pero ngayong summer, mas lalo itong mag-dry. Ang mga puno okay pa naman, buhay na buhay. Dinidiligan pa naman nila. Kaya lang hindi lang talaga siya na-maintain gaano. So, ito naman mga Chinese bamboo sa Chinese garden. So, napakaganda pa rin. At nakikita ninyo, kung gusto nyo pong pumunta pala dito sa mga taga-Antalya, wala pong entrance bayad dito. Pumasok lang kayo at lumabas, wala pong entrance fee. So, kailangan nyo lang talaga maglakad. Makatsamba kayo ng kadi na ito, ay pwede pa kayong sumakay ng libre. Stop Pikachu.
po may natutunan kayo at nagustuhan kayo sa videong ito. Ito po ay part ng Antalya, about 1 hour from our home. Pero kasi nag-train, nag-bus, maraming dinaanan, umabot kami ng 1.5 hour para marating namin ang lugar na yon. At naglakad lang kami na ginawa namin kasama yung mga bata ng aking friend na si Geraldine. So, see you next time for our next video. Bye-bye!